Introduksyon sa Aklat ng Jeremias. Ipinasulat ni Jehovah kay Propeta Jeremias ang isa sa pinakamalaking aklat sa Biblia. Ang Jeremias ay isang aklat ng mga hula at naglalaman ng personal na karanasan at damdamin ng propeta. Bago pa ipanganak, nagpakita na si Jehovah ng pantanging interes kay Jeremias na magmumula sa makasaserdoteng pamilya. Naging mananaliksik at istoryador si Jeremias. Siya ang sumulat ng mga aklat na Una at Ikalawang Hari at ng Panaghoy. Malamang na malapit na siyang mag-25 anyos nang atasan siya ni Jehovah na maging propeta noong 647 BCE. Nangyari ito wala pang 100 taon matapos bumagsak ang hilagang kaharian ng Israel. Maligalig ang panahong ito dahil nag-aagawan ang mga bansa sa kapangyarihan. Si Jeremias ay naglingkod bilang propeta sa loob ng mga 67 taon hanggang noong 580 BCE. Naging propeta siya noong namamahala ang mabuting hari na si Hoshas at ang masasamang haring sina Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiakin at Zedekias. Mga 40 taon ng propeta si Jeremias nang mawasak ang Jerusalem at templo at dalhin sa Babylonia ang mga nakaligtas noong 607 BCE. Nang maglaon, dinala si Jeremias sa Ehipto kung saan patuloy siyang naglingkod kay Jehovah bilang propeta. Natapos isulat ang aklat ng Jeremias noong 580 BCE, 27 taon matapos mawasak ang Jerusalem. Ang mga propetang sina Nahum, Habakuk, Obadias at Ezekiel ay kinasihan din na sumulat noong panahong ito. Kakontemporaryo rin nila si Propeta Daniel, pero natapos lang niya ang kanyang aklat noong mga 536 BCE. Ang aklat ng Jeremias ay may 52 kabanata. Ito ay nakaayos batay sa paksa, hindi sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sa unang kabanata, inatasan ni Jehovah si Jeremias na maging propeta para maghatid ng mensahe ng paghatol at ng pag-asa. Mababasa sa Kabanata 2 hanggang 24 ang kahatulan ni Jehovah laban sa mga taga-Jerusalem dahil sa idolatria at kanilang karahasan. Sa utos ni Jehovah, binasag ni Jeremias ang luwad na prasko para ilarawan na paparusahan ng Diyos ang bansa dahil sa kanilang masamang paggawi. Sa 29 hanggang 34, may mga pampatibay loob para sa tapat na mga tapong Hudyo. Muling binanggit ni Jeremias ang pangako ni Jehovah na isasauli ang mga Hudyo sa Jerusalem at tutuparin ang tipan kay David tungkol sa walang hanggang kaharian na mamamahala sa buong lupa. Alam mo ba, nakita ni Propeta Daniel sa aklat ng Jeremias na ang pagkawasak ng Jerusalem ay tatagal ng 70 taon at malapit ng palayain ang bayan ng Diyos. Iniulat sa maraming kabanata ang lakas ng loob ni Jeremias na ipahayag ang mensahe ni Jehovah sa kabila ng matinding pag-uusig. Sa Kabanata 36, idinekta ni Jeremias sa kanyang kalihim na si Baruch ang mga hatol ni Jehovah laban sa kanyang bayan at sa lahat ng bansa. Nang basahin ang mensaheng iyon sa harap ni Haring Jehoiakim, pinunit niya iyon at sinunog. Pero inutusan ni Jehovah si Jeremias na isulat itong muli. Mababasa sa Kabanata 38 kung paano'y binigay ni Haring Zedekias si Jeremias sa mga kaaway nito na naghagis sa kanya sa maputik na imbakang tubig. Iniligtas siya ni Ebed-melech, isang tapat na mananamba ni Jehovah. Ang aklat ng Jeremias ay naglalaman ng matitinding kapahayagan ng hatol laban sa maraming bansa gaya ng Ehipto, Filistia, Moab, Ammon, Edom at Babylonia. Ang mga bansang ito ay hinatulan dahil inusig nila ang bayan ng Diyos. Kabilang sa mga iniulat ni Jeremias ang mga huling araw ng Jerusalem, pagkawasak ng lungsod ng Babylonia at ang mga resulta ng pagkawasak. Habang pinag-aaralan mo ang aklat ng Jeremias, pansinin ang hatol ni Jehovah sa masasama at ang pag-asa ng mga tapat. Ang pananatiling tapat ni Jeremias sa kanyang atas sa kabila ng kahirapan, at ang pangakong kaharian ni Jehovah
na magdudulot ng katwiran sa buong lupa.